Pilipinas, ang oras pa 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay 16 na sa buwan ng Setyembre 2024. Muntik na ako mag-2020. Kumusta po ang nagdaang weekend? Medyo maulan ang panahon. May dalawang low pressure area na inaantabayan na natin. At kaya naman sa ibang mga lugar sa Visayas ay mayroong suspension ng classes ng lahat ng antas. Yan. Pero kumusta po ba ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Attorney Cam, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Parang color coordinated tayo lagi. Parang nag-usap tayo. Medyo okay. Pag gusto niyo po makita aming kasuotan ngayon, naku po, ito na po yung chance ninyo para makita po ang mga kumpanyera ng bayan. Hanapin nyo lamang po sa DZRH News, DZRH News Television Facebook at saka po sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Yes, and of course, mamimigay po tayo ng premyo mamaya. Dos Kumpanieras. Pero bago yan, magbibigay muna tayo ng good news dahil meron po tayong inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas September 17. Ayon po sa Department of Energy, may tapyas na 130 ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay mababawasan ng piso kada litro at magro-rollback ng 165 ang bawat litro ng kerosene. Dos Kumpanieras. Tamang-tama, pwede na makapag full tank dahil swell day noong nagdaang weekend. Ayan. Yan. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin patungkol doon sa ating labor related law naman po tayo. Labor law naman po pag-uusapan natin tonight dahil may mga attorney kami, hindi ko na matandaan kung meron kasing question Hindi ko lang makuha na ma-recall yung pangalan niya. Ang itinatanong niya ay yun daw kanyang meron siyang company car na hindi na niya nai-enjoy ngayon. Samantalang noon daw siya ay pumirma ng kontrata, meron siyang provision para dito. Dos Kumpanieras. Actually, hindi naman totally nawala yung kanyang provision, yung company, yung privilege niya. Kaya lang, parang ang nangyayari 60-40, 40% na ang sasaluhin ng empleyado at 40% ang sasaluhin ng kumpanya. So ito daw ba ay makatarungan? Ayan. Dos Kumpanieras. Kaya naman kung kayong po ay meron mga ganitong mga pribilehiyo, hindi not necessarily company car, halimbawa pabigas o kaya ay libreng pamasahe, service, phone allowance para sa mga nag-work from home, yung internet allowance o kaya mobile phone allowance, ano pang mga allowances ba? Transpo allowance. Transportation allowance at kung ano-ano pa, O kaya naman ay tinanggal ang inyong break time. Hindi kasi yung iba ang ginagawa nila, attorney Cam, supposedly lunch break, hindi nila nai-enjoy ang lunch break because nagsiset si madam ng kanilang business meeting during lunch time, supposedly, di ba, yung isang oras na lunch time, yun ay para sa manggagawa. Dos Kumpanieras. At hindi ito pwedeng pakialaman ng management dahil ito ay karapatan ng ating mga manggagawa. Parang kagaya ng isang nakita mo ba yon? Yung trending na gumagawa, yung sa sikat, medyo sumisikat na donut. Napanood mo yon? Hindi kasi si Madam, isa sa mga may-ari, meron siyang photo, video shoot, parang supposedly commercial. Tapos, as in, she was so confident at dinidiscuss niya yung ginawa ng lunchtime, yung mga empleyado, ganun. But in essence, parang lumalabas, it was all about
her, not about the store. No, yun. Na supposedly, paborito nating merienda dito sa atin. Dos Compañeras. But, yun nga, itinaon ang meeting during lunchtime. No? Supposedly, ayun yung nap time. Para dito po kasi sa amin, sa MBC, except dito sa newsroom, nag-i-enjoy po kami actually 1 oras at kalahati pa nga. Because 1:30, Yes. tungtong po sa mga opisina po dito, pag tungtong ng 12:00, mga natutulog yung iba, natutulog na yung pahinga iba. after kumain. Naglalak na ng door, lights off, no? Pahinga talaga. Hindi yan lights on, lights off, ha? Lights off kapag 12 o'clock, pagkatapos 1:30, saka magbubukas, no? Ay, hindi po kami tanggapan ng gobyerno. Pero kami po ay nagpa-practice talaga nito. Para na din, syempre, nare-refresh ang mga manggagawa, nare-relax, mas nagiging productive kung rested and relaxed ang manggagawa kapag ka nagtrabaho uli. Dos Compañeras. Meron naman panyera na nagasangguni rin sa atin, no? For example, meron siyang isang empleyado na nabuntis, no? Tapos dahil medyo naging sensitibo ang kanyang pagbubuntis, sinabihan siya ng doktor na kung maaari yung iwasan yung pagbabiyahe kasi baka threaten abortion. So, ang sinabi ng doctor is baka po pwedeng mag-work from home. So, kapag ang empleyado po ba ay nag-work from home, yung kanyang mga benepisyo na katulad ng mga cola, meal allowance, phone allowance, transportation allowance, at any other allowances ay pwede bang ma-withheld? Okay. So, yan po ang tatalakayin natin. And if you have questions, 0919-282-6485. Gayun din, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe bilang comment sa ating DZRH TV 4K livestream sa YouTube. At Attorney Cam, saan pa sila pwedeng magpadala ng kanilang mensahe? Basta hanapin nyo lamang po kami sa Facebook Live na live po kami DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, and of course, Happy Mooncake Festival sa Hong Kong. Talaga ba? Yes, sa Yogael, Valentino Melena Poncia, Maria Teresa Lazaro, at maraming iba pang nandyan sa Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat and Happy Mooncake Festival. Dos Compañeras. Mamaya po, bago matapos ang ating programa, ay meron po tayong bibigyan ng 500 pesos dahil sa ating Malakas promo. Ang ating Malakas promo question ay bawal, bawasan o tanggalan ng mga benepisyo ng mga empleyado kung may isa express policy, pangalawa kontratang nasusulat, at pangatlo blank. Ipadala po bilang private message sa amin DZRH Dos Compañeras Facebook page at pipili kami ng isang mananalo tonight. Huwag pong kalilimutan ng inyong pangalan, of course your GCash number at kung nasaan po kayo. Dos Compañeras. Ayan. So, umpisahan na po natin ang ating talakayan. Meron po tayong tinatawag na principle of non-diminution of benefits. Ibig pong sabihin ito, yung pinagbabawalan po ang mga employer na tanggalin o bawasan ang mga benepisyong natatanggap ng kanilang mga manggagawa. Dos Compañeras. Pero ang prohibition po na ito ay applicable lamang kung merong una, express policy. Pangalawa, kung meron pong kontrata or nasusulat sa inyong kontrata na itong mga benepisyong ito. No? At pangatlo, syempre, kung ito po ay bagaman at wala sa kontrata, wala po sa policy, ay regular na ibinibigay ng employer sa kanyang employees to the point na nagiging company practice na siya at nagra-ripen na into a demandable right. Dos Compañeras. So kung ito po ay nag-ripen na into a demandable right, no? So ang tanong ngayon, Attorney Cam, kailan ba nagiging demandable na ito? Kailan ba nagiging maituturing na ito'y practice na at hindi na siya, kung kaya't hindi na siya maaaring tanggalin ng employer? Dos Compañeras. Marami po sa atin nung mga panahon ng pandemya, lockdown, nagbigay ng kung ano-ano mga dagdag na allowances sa mga empleyado, no? To encourage either productivity at home, no, para sa ating work from home, o kaya naman ay to encourage makapasok dahil imposible or mahirap na gampanan ang trabaho sa bahay or hindi maaaring gampanan sa bahay ang trabaho na pang-opisina, kagaya na lamang nung janitor, utility worker, ano bang tawag doon? Messenger, collector. So, binibigyan ng mga extra allowances o kaya nag-provide ng service, no? O kaya ay
refundable yung ano tawag doon, yung pang-Grab, no? O kaya pang-taxi. So, o kaya yung internet kasi kailangan nila yan. Oo. Kasi yung halimbawa, I was talking about yung mga messenger. Dahil pag messenger ka, collector ka, o utility worker ka, o security guard ka, hindi ka pwedeng sa bahay mo magbabantay. Dapat dito sila dapat on-site. On-site, no? Hindi kasi po pwede na yung linisin yung bahay mo tapos babayaran ng kumpanya. Kumpanya magbabayad sa iyo. Ba, hindi yon, no? So, alangan namang doon ka maglilinis sa bahay mo at ang company ang magbabayad sa iyo. Dos Kumpanya. So, kaya naman, nagbigay na mga additional na incentives or mga allowances o benefits ang ating mga employers. Ngayon, pagdating ng panahon na natanggal na yung lockdown, no, and available na din naman ng mga sasakyan. Dati kasi, di ba, bawal bumiyahe or limitado lang ang biyahe at saka ano ba yun, meron pa tayong one seat apart, no? Nakamask ka pa. Ay, yung one seat apart, Attorney Cam, yun ang super, super crucial, lalo na napakahirap sumakay, napakaraming commuters, tapos limitado ang maisasakay sa iisang sasakyan, di ba? At syempre, kung ikaw ang employer, ayaw mong mahawa yung iyong empleyado, edi ang option mo, magpadala ka ng sasakyan. O kaya magpadala ka ng sasakyan. Yes, company shuttle, company service, no? Ay noong nag-open na ba ang lahat, no? Eto ba, dapat ba itong tanggalin na? Or pwede na itong idemanda, ano na to, no? Demandable right na ito or nag-ripen na ito into company practice and therefore, hindi nyo na ito pwedeng tanggalin pa. Dos Kumpanieras. O, diba? So, yan po ang dilema. Kasi marami po, no, ang mga nagtatanong, mga tawag doon, maraming mga manggagawa na pinabalik na, no? Gustong-gusto, nag-i-enjoy na sa bahay kasi petics. Although sa opisina, petics lang din naman, ano? Nagrereklamo at bakit siya papapasukin samantalang kaya naman niyang gawin ang kanyang trabaho sa bahay. Dos Kumpanya. Pwede ba ito maging basihan ng reklamo sa Department of Labor and Employment or sa NLRC? Dos Kumpanieras. Ayan, so ito ba ay pasok doon sa tinatawag na non-diminution of benefits? Kasi pinuprotektahan din po ito ng saligang batas. Dahil syempre yung welfare ng mga manggagawa at hindi siya basta-basta pwedeng tanggalan ng mga benepisyo. Dos Kumpanya. Kaya naman if you have questions again, 0919-282-6485 at magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin. Lalong-lalo na Ginoong Eric Elefante ng aming RCG. Boss namin sa RCG. Regulatory Compliance Group. Magandang gabi sa inyo. At syempre mga taga Love Radio Tarlac ba ito or Pangasinan? Magandang gabi sa inyo. Gayun din Maricor Angeles, Gael Enriquez, si Kenneth Arevalo, Mel Aquino, at syempre para Mel Maluto, Eds Maglakas, Valentino Melena Poncia, Marites Lea Mirna de la Cruz, at Felix Falcotelo, Charo Abraham, at Mami Belen Rivera. Nanonood sa atin, Adora Gumban, Moon Beats, at happy birthday sa'yo, Chef Tata Del Mundo dyan sa Benavista, Marinduque. Attorney Cam, patuloy mo. Magandang gabi. Siyempre, batiin ko na muna sila, Papa Will and Mama Jovita. Ganon din po yung mga nakikinig po sa Olongapo, Ulonangapo, sila Mama Sinta, sila Kewindel. Magandang gabi po. At ganon din po sa Maya Marcos, Ilocos Norte, na imbag nga rabay, kada kayo amin. Nakatutok po dyan sila Miss Erlinda Agloco sa Namnama, Sitio Marcos, Imelda Marcos. Yan. At syempre, Attorney Cam, nanonood din sa atin si Rolly Duque, ganyan din si Maria Liberty Aranya at Ray Mendoza. Magandang gabi po sa inyo. Si Marcelo M. nanonood din sa atin dyan sa hindi naman kayo brownout capital. I think competition kayo ng competition ang sabi niya kasi laging brownout ang Maselco. Sa amin Marelco ang tawag. Lagi din brownout. Dos Kumpanieras. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Diyan sa may parting Palawan, no? Naku. Here is the irony. Kasi ang Palawan
ay di ba nandyan ang nandyan yung ano mga tawag doon, yung source ng kuryente, di ba? Ay, di ba ang ironic. Dos Compañeras. Anyway, babasahin po namin ang inyong mga questions sa aming pong pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Tita Ami Miraflor Garcia at Eduardo Narvaez, Rowena Guevara at Grace Recta. Magandang gabi po sa inyo. Ganyan din Violeta Montecalvo Zambrana. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin kung pwede bang bawasan ang benepisyo ng empleyado. Generally, hindi po, no? Dahil ang sinasabi po ng batas, hindi maaaring tanggalin o bawasan o ano pa tawag doon? Bawiin ang benepisyo ng isang empleyado kung ito ay nasa saad sa kanyang kontrata. Pangalawa, ito ay bahagi ng company policy. At pangatlo, kung ito ay ibinigay, bagaman at wala sa kontrata, wala sa kanyang policy, ay naging company practice na and therefore naging demandable right. Dos Compañeras. Ito po ay batay na din sa probisyon ng ating saligang batas na nangangalaga sa ating mga workers, yung welfare ng ating mga manggagawa. Protect the rights of workers and promote their welfare. At syempre, bigyan ng full protection dahil syempre kapag ikaw ang employer, at any time, kapag walang ganitong policy, at any time pwede mong tanggalin, bawiin, depende na lang sa kapritsyo kung gaano ka generous ang iyong employer. Kasi panyera, walang question kapag nakalagay sa kontrata kasi malinaw na nakasaad. Wala ring question kapag nakalagay po sa polisiya ng kumpanya dahil of course na alam niyo na sasaad din yun. Dito lang nagkakatalo lagi sa company practice. Yes. Kailan ba nagiging company practice yung mga benepisyong na ibibigay sa isang empleyado? Ilang taon ba kailangan na maaaring mo sabihin, company practice na yan? O gaano ba katagal? Ano ba yung duration na masasabi mong ilang ulit ba na dapat ito na ibigay sa'yo o na-enjoy mo para sabihin na, demandable right? Yes. Company practice na yan eh. Ang tagal nyo nang binibigay so hindi nyo pwedeng bawiin. Dos Compañeras. Lalo na panyera, di ba? 13-month pay, di ba nabibigay yan? Di ba paano kami binibigay na sobre, additional sobre na merong 5,000 every year? Ay, yung iba kasi one full 14th month pay. Ang sarap. Di ba? May mga ganang kumpanya. Actually, pagdating ng 24, andun yung 14th month pay. Pagdating ng 28, merong 50 yung pang 14 and a half. Diba sabihin, sana another half month. Sarap. Pagkatapos pagka June or July, meron pang another half month. So in essence, nagiging 15th month pay. Grabe. Saan diba? kumpanya yan? Dos Compañeras. Hindi ba dito sa atin? Hindi, joke lang po. No? Baka magulat silang lahat. Hindi, joke lang po yun. Sabi ni Atty. Rina, baka nasa kumpanya namin. Nangangamchaw. Pero naranasan ko yun, Atty. Cam. Kasi ang company naman natin ay generous, depende sa income. Pero hindi siya, naging company practice na kapag malaki ang income, nagbibigay ng extra ang kumpanya. No, pero hindi siya not in the demandable sense. Kasi hindi naman depende, may malaking kita. Hindi lagi ay hayahan. At saka laging elaborative yung company na sinasabi na, ito po magbibigay kami because. Yan, may dahilan. So, lagi nakadepende. Pero naranasan ko na dito, Atty. Cam, nung bago-baga pa lang ako. Talaga ba? Umabot ako sa 16th month pay. Ang galing naman! Dos Compañeras. Pero that's a few years back. Mas maganda pa ang sitwasyon ng radio business during those days. Hindi pa uso masyadong digital. Pero kasi tumindi na ang competition. Kaya tayo pong mga manggagawa, kapag ka po, hindi din po dapat sasama ang loob natin kung in excess of, walang masyadong na ibibigay sa atin in excess of yung regular na natatanggap
natatanggap natin o yung nakasaad doon sa batas. No? Kasi ito ay nakadepende din lahat sa income kasi hindi naman pwedeng bigay todo. Pagkatapos bukas, yun problema tayo. Yan. Dos Compañeras. So, ang tanong, ay gaano ba katagal nga, Attorney Cam? Actually, meron pong yung Sevilla Trading, Attorney Cam. I don't know if you are familiar with the case. It's a Sevilla Trading Company versus Semana. Ito kasi yung question. Before pa naging yung issue ng benepisyo kapag yung Idil Adha. Idil Adha is ang Idil Adha ay tawag doon, regular holiday para sa atin. Pero hindi naman siya simula't-simula pa di ba? Natatandaan ko, Attorney Cam, late na lang to naging nasama sa mga holidays. I don't know kung kaninong panahon ito na deklara itong Idil Adha. Pero dito sa Sevilla Trading, yung mga empleyado kasama sa CBA, collective bargaining agreement nila, ay yung kapag kahit hindi ka nagtrabaho on a regular holiday or on Idil Adha, tatanggap ka ng 200%. Pero normally, di ba, kapag regular holiday, hindi ka nagtrabaho, may sweldo ka lang. Pero hindi doble. Sa kanila, ang ginagawa, 200% kung hindi ka nagtrabaho, tapos kapag ikaw ay pumasok, 300% of your pay. So, ganun. Dos Compañeras. After some time, Attorney Cam, eto na, hindi na. Ang sinasabi, nagkamali lang pala kami. Hindi pala, kasi dapat pala 200% kapag ka nagtrabaho, 100% kapag ka hindi nagtrabaho. Because this is a regular holiday. But sunod-sunod na yan. Mula 2007 hanggang 2012, ganun ang nangyayari. So, it is not a product of mere mistake or error. Kaya ang sabi dun sa Sevilla Trading, actually, kahit 2 taon lang na nagsunod-sunod ka, no? Ay ito ay maituturing na yung 2 years suffices for a grant of benefit to be deemed a company practice. So yung mga employers dyan, kung hindi po ninyo kayang pangatawanan, wag po basta-basta. Gawin nyo every other year. Dos Compañeras. Alam mo yon, so of course, maganda kung sakasakali naman at afford po naman ninyo, why not? Kasi ang kumpanya naman ay hindi mabubuhay on its own, hindi makakasurvive on its own. Malaki ang bahagi, malaki ang role na ginagampanan ng mga empleyado. So again, bagaman na in some cases, sinasabi, mahirap i-determine kung kailan mo na masasabing company practice. But then for purposes of this, yung nakailang taon ka na, yung 2 taon sufficient na yun to say na this has become a company practice. Dos Compañeras. And therefore, it cannot be taken back anymore. So, hindi mo na siya pwedeng baguhin. Ayan. Oo, sinasabi nga ng ating batas, no? Wala talagang hard and fast rule pagdating po dito sa pagbibigay kung kailan nga ba ito magiging mag-ripen into company practice. Ang sinasabi lang po ng ating Korte Suprema, basta ito po ay deliberate, ayan, no? Talagang sinasadya. At saka ito po dapat ay parang sinasabi nila ay ano ba yung sinasabi ko? Bukod sa deliberate, kailangan parang naging regular na siya, no? Over a certain period of time. So pag itong mga to ay nakuha na, no, na kusang binibigay, talagang sinasadya at regular na ginagawa, it's not a product of mistake. Yes. Yun na po yun. So kahit pa sabihin mo, ito nga 2 taon lang sa Sevilla Trading diba? Depende rin siguro sa circumstansya, Attorney Cam. Dos Compañeras. Ayan, magandang gabi sa iyo, Romeo Paglinawan. Magandang gabi po sa inyo. Gayon din sa iyo, Christian Carlo Villaras, nanunood sa atin sa Palawan South, at si Rowena Guevara sa Montalban, Rizal. Montalban, ano ba yung V? At si Valentino Melena pa. Sabi niya, naranasan ko po ang my 13th month pay, yung sa July or August na mid-year bonus dito sa Hong Kong nung nasa company na masarap talaga. Nasa company pa, masarap talaga. Abay, syempre, kapag kaganyan, lalo na pag medyo malaki-laki, di ba? Eto na, ang tanong na Panyera. Balikan natin yung unang tanong natin. Kapag naibigay po yung mga binibigay na benepisyo at the time of during pandemic. Yan ang crucial. Bumalik na po tayo sa normal na proseso ng pagpasok, day-to-day activities. Yung routine natin, balik na naman sa dati. Papaano na yung mga
free transportation, Mhm. nasundo na shuttle from the company, at yung mga iba pang benepisyo na binigay sa'yo Okay during yes. the pandemic. O kaya naman, attorney ka, may pagkakataon na ikaw ay dati binibigyan ka ng gas allowance, gasoline allowance, transportation allowance, pero nag-work from home ka na. So what happens to the transportation or gas allowance? Ayan, sagutin mo na, attorney ka. Dos Compañeros. Ay, ikaw ang nagtanong Ito eh. muna, yung sa pagdating po sa may ano muna, no, sa pandemic, Panyera. Again, it's not, hindi po to hard and fast rule, no? Yung sa May disclaimer agad si attorney syempre, ka mo. diba? Sa pandemic kasi, Panyera, I believe, kasi hindi pa naman nakakarating to sa Korte Suprema, pero ang opinion namin dito, when it comes to yung mga benefits na naibigay ng pandemic, Panyera, kung tinuloy-tuloy po yan ng inyong empleyado, Employer. ay na inyong employer, despite na wala na pong mga of course Wala yung na mga pong restriction lockdown. and quarantine, ganyan classification, mukhang baka maaaring ito po ay deliberate na at saka kung regular na binibigay, after na nag-open ng economy. mag-ripen into Nag-ripen na kasi anong year na ngayon? Oo. Kailan ba na lift yung lockdown? 2022? Tama ba ako? Tama ba? 2022 ba na lift ang lockdown? Hindi talagang diba? completely wala na kasi di ba nagkaroon wala tayo ng na mga restrictions. modified Yes. lockdown, ganyan. So, maaaring baka ito ay maging Of 2022 kasi nag-party na tayo 2022 diba? diba? So, wala na masyadong restrictions. restriction. Oo. Pero Ayun. Pero kung hanggang ngayon, aba ay malamang, Mhm. ito po ay nag-ripen na into a company practice and it has become a demandable right. Dos Compañeros. Sige, patuloy, attorney Cam. ngayon, kung halimbawa sinabi po after the lifting of the quarantine at saka nung mga lockdown, sinabi nung kumpanya, nag-issue ng memo na dahil ito na balik na tayo sa so withheld na, wala nang shuttle service. Kasi meron ng ibang mga transportation na maaari na kayo sumakay available. So hindi po pwedeng i-claim na ay ano po ito nag-ripen into kasi merong exceptional circumstances may factor kung bakit naibigay there siya. There are circumstances or situation kung bakit because that is para din yung sa benepisyo ng company kaya ka binigyan ng ganong pribilehiyo or allowances or benepisyo during the pandemic. It is intended to be during the pandemic alone. Hindi siya extended unless of course sige ituloy-tuloy na natin kasi mas maganda pala ito. But then again, yung resources naman ng company ang i-consider din natin. Dos Compañeros. Tsaka sabihin natin kanina, deliberate, Panyera. Ibig sabihin, meron itong voluntariness on the part of the company. Ibig sabihin ito napag-isipan. Yes, hindi po napilitan kasi dun sa... Kasi normally, attorney Cam, sa mga ganitong pagkakataon, before magbigay ng benepisyo, dumadaan ito sa proseso na pinag-uusapan ng HR, ng finance, ng inyong supervisor. So ang kaya siya nagiging sort of deliberate na kasi this is a product of discussion na kung nawala na, nag-cease na yung sitwasyon kung bakit ito naibigay. And yet they continued to give this, no? At malamang nag-ripen na siya into a company practice at maari nyo nang i-demand na maibigay pa rin or ma-enjoy pa rin ninyo itong mga pribilehiyo. Dos Compañeros. Okay. Diba? Napakaganda, Panyera, diba? Yung mga nakikinig ngayon, ganun pala yun. Marami sa atin ng ganun, no? Baka po may mapulot kayo. Si Romeo Paglinawan, mga ma'am, magta 20 years na po ako sa company namin. Wala po akong pinirmahan na kontrata. Paano ko po kaya yun, ma'am? Ginoong Romeo Paglinawan, hindi po ibig sabihin at wala kayong written contract or wala kayong written agreement o wala kayong napirmahan ay hindi na kayo regular. Kayo po ay maituturing na isang regular na empleyado. Maari po kayong mag-demand na mabigyan kayo ng kontrata. Pero kung hindi man po kayo binibigyan, yung pong payslip ninyo, itago po ninyo. Pangalawa, dapat yung mga una-una pa for purposes of kumbaga ay reference kapag ka po halimbawa nagkaroon ng issue, magagamit po ninyo yung payslip kung sakasakali po na magkaroon ng issue sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth, no? Kaya mas maganda po na i-check din po ninyo ito. At the same time, yun po yung patunay kung kailan kayo nag-umpisa sa kumpanya for purposes of computation. Say, for example, ma-separate kayo, that would entitle you to receive a separation pay o kaya naman ay mag-retire po kayo sa kumpanya. Dos Compañeros.
Ayun. So, hindi po ibig sabihin wala kayong kontrata ay wala na. Yun yung sinasabi natin Hindi po kayo panyera. disposable. Actually, yung presence ninyo, yung kontrata po kasi not necessarily written. No? So, yun. Yan. Tsaka, yun nga, yung panyera, sinasabi natin, kapag kayo po ay necessary sa kumpanya, at lumagpas po kayo ng 6 months, yan, di ba? Meron na kayo pong maa-attain na, of course, no? Parang automatic yun, kung nag-exceed kayo ng 6 months, kayo po ay regular employee na sa mata po ng batas, no? At kayo po ay entitled ng mga benepisyo na ibinibigay po sa inyo. At kasama na po sa benepisyo doon, yung non-diminution of benefits na maaaring matanggap nyo po. Hindi pwedeng basta-basta i-withheld. Sabi ito mga panyera, good evening po. Sabi niya, paano po kung halimbawa po ang company po namin ay laging nagbibigay every 30th ng 5 kilong bigas. Maaari po ba nila itong i-withheld? Kasi po, kinakabahan kami baka po kapag panahon ng shortage, sabihin nila tatanggalin na po ito. Ayan. So again, ilang taon na po ba kayo nabibigyan? Pero ito kung halimbawa, no? Every month? Every month, every 30th. Every diba? 30th. Umabot na yan ng 1 taon. I don't think na yan, wala lang, no? Ay, practice na yan. Hindi siya itatanggalin basta-basta matatanggal sa inyo. Diba? Tsaka, again, huwag kayong masyadong kabahan sa mga ganitong sirkumstansya kasi kung halimbawa po na meron mga ganitong mga benepisyo, I'm sure naman, kaya ito ibinibigay ng mga employer ninyo. Number 1, generous sila. Number 2, ito'y parang mga incentive sa inyo para lalo kayo magpursigi sa inyong trabaho. Tsaka sana hindi pepetics. Diba? Pag pinagmalaki mo yan sa ibang tao, sa kumpanya namin, may palibreng bigas lagi. Pride diba? yan ng kumpanya. Yes. Ipagyamayabang ko na din dito po sa amin. Meron kaming Christmas package. Although dati kasi may basket tayo, Ay, diba? Christmas basket. Christmas basket, diba? Kala ko yung package ni Attorney Rina. Bakit basket lang kami? Iba pala yun kasi meron kasi nagregalo sa akin natuwa siya sa akin. May nagregalo sa akin ng isang pushcart ng mga grocery items few years back. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito yung question. Ito, Attorney Cam, sabi niya, hindi ko po nakasundo ang supervisor ko, kaya hindi na lang po ako pumasok nang walang paalam. Okay. Sinabihan na lang po ako through text na dahil awol ako, tanggal na daw po ako sa trabaho. May makukuha pa ba akong separation pay kahit hindi po ako formal na nag-resign? Dos Compañeras. Yan po ang wag na wag po ninyong gagawin. Yung mag-aawol kayo. No? Yes. Maganda pa rin po na bilang respeto. Kasi nung nag-apply kayo, maayos, dumaan kayo sa proseso. Kung magre-resign po kayo, kahit hindi pa nakasundo, hindi nyo nakasundo yung employer ninyo, yung supervisor ninyo, immediate superior ninyo, it's good na magbigay kayo ng proper courtesy. Kahit hindi nyo kasundo, sumulat kayo ng formal at magpaalam kayo ng maayos. Otherwise, kasi pag nag-apply ka sa ibang kumpanya, manghihingi yan ng character references. No? At tititingnan yung history mo ng inyong pagtatrabaho. Kapag ka nag-background check yan, bakit yan nawala? Kumusta naman ang performance nandyan? Sa halip na maganda o i-recommend pa kayo, masisira po. No? Chances are, mahihirapan kayo humanap ng susunod na trabaho. Now, kung kayo po ay nag-awol, no, violation po ito, no, although hindi kasi dapat dinadaan sa text message lang yung ganitong pagtatanggal sa trabaho. Unang-una, syempre, kung kayo nag-awol, padalhan dapat kayo ng notice. You have been absent for some time under our company rules, ganitong-ganyan. Maari ito maging subject ng disciplinary action, and you are therefore asked to respond or to explain within X number of days. Pwede din, kasama na din po yung return to work order. No? So pagka nakatanggap kayo ng return to work order, no, pag dinedma nyo pa rin yan, ang kasunod na yan ay notice of termination of service. Kasi yun pang may return to work order, hindi pa rin kayo bumalik, that is tantamount to, kung wala kayong valid na reason, that is tantamount to insubordination and, of course, abandonment of work. Nabasehan naman po para sa dismissal from service. No? Isa siya sa mga just
causes for termination of service. At kapag kaganyan, wala na po kayo matatanggap na separation pay. Take note po, pag empleyado ang naging dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho, wala pong separation pay, maliban na lamang kung ito ay company, nasa company manual or company policy, or meron kayong sa kontrata ninyo, or meron kayo, kontrata ninyo, or meron kayong sa collective bargaining agreement. Without that, wala na po talaga kayo matatanggap. Except yung final pay na tinatawag, including of course, yung halimbawa, work na rendered na naipasok na nyo, naitrabaho na niyo, yun, matatanggap pa din ninyo. O kaya, proportionate 13th month pay, kung kayo ay qualified na, yung service incentive leave, monetized service incentive leave, may mga commission pa kayo, yun pong na-earn na ninyo, yun, at saka 13th month pay. Dos Kumpanya. Attorney Cam. Ito, bago tayo mag-commercial, sabi dito, mga panyera ng bayan, ako po ay isang empleyado, sablang, kung nyo na po sabihin, lagi po kami nakaka-receive po ng Christmas basket. Parang tayo yan. Sabi niya, sa ating Christmas basket, and may ano pa tayo ayun nga, sabi dito, last year po, gift check. Saya. Ito po, last year, hindi na po kami bigyan ng Christmas basket, gift voucher na lang po. And this year, mukhang ganun na naman po. Tama po ba ito? Nawalan po ba kami ng karapatan na makareceive na ng basket? Ano po masasabi ninyo? Okay, kung siguro ang tanong niya dito kung may diminution of benefits ba na nangyari. Ang tanong, magkano yung halaga ng basket na binibigay sa inyo? Tsaka yung halaga ng voucher. Importante yun kasi baka naman po ang nangyari ay imbis na ang sabi siguro hindi na ipaliwanag na kumpanya sa inyo kung halimbawa nakaka-receive kayo ng 2,500 worth o kaya 3,000 worth ng grocery basket every month, no? Tapos nawala yon, ang ipinalit gift voucher na worth 3,000. So ibig sabihin binibigyan kayo ng kumpanya ninyo ng same benefits pero dito dun sa voucher baka sinasabi lang na kayo na mamili, bahala na kayong pumili kasi baka yung mga nandito sa basket ay hindi nyo gusto, baka mas gusto nyo yung medyo mas mura pa, mas marami pa yung mahanda ninyo. Yes, diba? So yun po. Dos Kumpanieras. Pag ganun pa niya, walang diminution of benefits. Pero kung halimbawa po, ang basket po ninyo ay nagkakalaga ng 5,000, computed mo na diba? Kasi alam mo yung mga presyo ng ito. At nakareceive kayo ng 2,500 na lang na voucher. Yun ay baka yun ang po. problema. Yun ang problema. Kaya lang kasi, Attorney Kamano, may mga pagkakataon kasi, bagaman halimbawa worth 5,000 pa din, you have to factor in inflation. No? Diba? Maaring hindi na kasing dami noon pero pareho pa din ang presyo. Isa rin yan. Kasi ngayon, syempre tumaas na ang bilihin. So, ibig pong sabihin, mas kaunti. No, mas kaunti yung laman ng basket ninyo, di ba? Dati nga ako may pa-wine pa ako sa Jensen. Ikaw kung papipiliin ka, Panyera. Pa-wine ka, may pa-wine ka. Nagpapa-wine ako sa bawat empleyado namin sa Jensen. Dos Kumpanieras. Sasaluhan ng pamilya. Why not ham? SOP sa amin yun. I mean, naging practice na namin yun. Sa atin, di ba naalala mo, Panyera, bukod sa voucher, meron pa tayong mga pa-ham? Yun naman kasi, yun ay ex-deal. Pag meron yun, meron ganon. Pag wala, hindi wala. Kaya hindi mo siya maaaring i-demand. Dos Kumpanieras. Doon daw sa Malindol at brownout ang masbate. Naku, kawawa pareho naman. Sabi ni Miss Adi Socrates, sabi niya, dito sa amin ang malampaya, pero laging brownout. Meron question dito. What if you initially signed your contract dahil pandemic hybrid setup, 3 days on-site, 2 days na work from home. Tapos after 2 years, walang change sa contract. Pero sabi ni HR, dapat 100% on-site, otherwise 30% ang bawas ng productivity bonus. Can an employee dispute it if ever? Yun ang tanong. Dos Kumpanieras. Pahabol greetings muna, Panyera, bago tayo mag-commercial. Magandang gabi kay Augusto Adviento, Tabio of Eric, and Sons Event Center sa may Urdaneta City. And of course, ayan, para sa ating malakas promo. Sabihin na natin. Happy birthday muna sa'yo, Macy Arilio, dyan sa Las Piñas, and of course, Chef Tata Del Mundo, dyan sa Benavista, Marinduque. Ano yun, Attorney Ka? Para sa ating malakas promo, 500 pesos, sagutin ang katanungan, hindi maaaring tanggalin ang benepisyo ng empleyado kung may Number 1, express policy. Number 2, kontratang nakasulat. At number 3,
Blank. blank. Your name, your GCash number, at kung nasaan po kayo, ipadala sa amin sa DZRH Dos Compañeras bilang private message. Dos At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. It's 7:10 minutes past 7 in the evening. Magbabalik pa po kami. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Demandable right. Yung mga benepisyong binibigay, no? Dahil paulit-ulit na binibigay, naging demandable right na. Itong si Ma'am Nelia, Nelida, sabi pala niya, good evening po. Noong pong pandemya, nag-work from home po ako ng 1 buwan. But ito po ay, i-final na leave ng HR, binawas po ito sa accrued leave credit ko. Paano po kaya yun? Dos Compañeras. Kung kayo po ay nagtrabaho, kahit kayo ay nasa bahay, hindi po dapat ito na i-charge sa inyong leave. 'Di ba? Kasi nagtrabaho kayo eh. So kung kasi kayo ay nag-leave, ibig sabihin hindi kayo nagtrabaho talaga, no? Pero kung kayo po ay nagtrabaho, hindi po dapat ito mabawas doon sa inyong leave credit. 'Di ba, Attorney Cam? Correct. In relation to that, may question din dito. Sabi rito, kami po ay mayroong 15 days na VL at 15 days na SL. Ngayon po, nung napalitan po ang HR namin, ang sabi po ng bagong HR namin, dapat daw po 5 leaves lang po kami dahil ito lang daw po ang itinatakda ng batas, no? Yung tinatawag na service incentive leaves. Tama po ba yun? Eto na. No, again po, no, ang kumpanya po ang nagde-decide, no, ng inyong mga benepisyo, no? The Yun lang mere talaga. change, Oo. no, ng HR personnel doesn't mean that mawawala na yung mga company benefits na nabigay sa inyo. No? Actually, strictly speaking, isinasaad po ng batas, ang mandatory lang talaga ay yung 5 days Correct. na incentive leave. Yes. But then, when you start giving additional leave credits para sa iyong mga empleyado, kahit pa mag-iba na ang administration. Yes, ang HR, ganyan. Yes, So, mag-iba ang presidente, opisyal ng Yes. kumpanya, mananatili Correct. ang ganito mga benepisyo So, para sa inyo. Maliban na lamang kung, no, halimbawa bagong empleyado, Attorney Cam, yes, no, tapos nakalagay doon na itong mga benepisyo ang matatanggap mo at hindi kasali doon yung 15-day vacation leave, 15-day SIL. 15-day sick leave. SIL, pagka ang nilagay lang doon ay yung basic na 5 days na incentive leave, yun lang ang matatanggap. For as long as yun ay prospective ang application. Kung ikakat nila yun suddenly, wala nang ganitong mga benepisyo, pero apply lang siya doon sa mga paparating pa lang, hindi para sa mga current or sa mga existing employees. Dos Compañeras. Ayan. So, maaari pong magkaroon ng diferensya ang benepisyo ng luma at bago. Depende po sa policy. Ayan. Basta ito po ay malinaw na nakasaad na, pagpasok pa lang, ito ang mga benepisyo mo. Na makukuha Pero yung mo. nag-i-enjoy na nito noon pa ay hindi ito maaring hindi ito maaring tanggalan. Ito yung question, Attorney Cam, pakisagot mo nga. When you initially signed your contract dahil pandemic hybrid setup, 3 days on-site, 3 days na work from home. Tapos, after 2 years, walang change sa contract. Pero sabi ni HR, dapat 100% on-site, otherwise, 30% ang bawas sa productivity bonus. Can an employee dispute it if ever? Ito bang kontrata na ito ay, kumbaga, ito bang arrangement na ito is by reason of the pandemic? Because if by reason of the pandemic, kaya ito naging ganito ang setup, then maaring sabihin ng HR ninyo na natapos na ang kondisyon kung bakit ganito ang setup natin. Therefore, balik on-site na kayong lahat 100%. Now, pag sinabi naman na kung ang sitwasyon naman ay ganito talaga ang setup natin, no? Ito yung setup natin, hindi siya maaring basta-basta palitan. Yan. Eto, may question din dito, Panyera. Sabi dito, ang trabaho po namin ay located dito po sa Makati. Pero po, ang boss namin ay nagsabi sa amin na lilipat po kami somewhere sa Taytay, Rizal. Okay. Ang question po namin, iba po ang minimum ng Makati doon po sa Taytay, Rizal. Paglipat po ba namin, pwede po bang sabihin ng amo namin na ito na lang po ang susundin natin, minimum rate, at it follows na yung
Pag-ibig, PhilHealth, SSS namin, especially SSS po, ay affected. mababawasan din po. Ayan. Uy, napakagandang katanungan, no? So, ganito po, no? Same po ng parang sinabi ni Panyera kanina, yung mga benefits, no, na, of course, yung mga sa Makati, hindi na po yan actually pwedeng bawasan, no? In fact, pati sa By mere SSS, di ba, Panyera? Yes, by mere transfer hindi of po your dahilan. assignment. In fact, we have discussed this, merong gwardya Na noon nalipat. nandito sa Makati, inilipat siya sa Quezon, no? Tapos, Ay nire-reduce dahil mas mura ang bayaran ng Correct. gwardya doon. Sabi ng Supreme Court, hindi pa pwede. Oo. Ngayon, yung SSS nga, in fact, no, kapag kung ano yung na-declare na ninyo, no, kapag Oo. yung halimbawa nag-voluntary ka, isusunod mo lang dun sa Yes. Oo, hindi Maari siyang tumaas pero hindi siya maaring bumaba. Yan. Ay, At yes. hindi lang yun, Panyera, no? Ang pinaka maganda lang dito, kunyari, nalipat na sa Taytay, no? Kung may bagong papasok na empleyado na taga doon mismo sa, of course, Taytay, malapit lang sila doon na mag-a-apply, no? Usually, pwede silang mailagay doon sa polisiya na sila po, ito po yung kanilang sahod. Pero generally, doon po sa mga nauna ng mga trabahante na nandito po sa Makati, hindi na po pwedeng bawasan by mere transfer po ng business. Manipulation yan. Correct. No? This is, ayan. Dos Kumpanyera. Sabi ni Ma'am Mirna, maganda yung ano niya. Magandang gabi po, Adora Gumban sa Bulacan. Si Ma'am Mirna de la Cruz, sabi niya, sa dati naming kumpanya, yung 15 days na sick leave at 15 days na vacation leave ay parehong uncashable. Kaya nagiging 30 days kapag walang absent. Ay, galing naman. Di ba? Ang galing-galing naman ng company nyo. Ay, sayang, ubos na nga agad ang oras. Rudy Valpalma, magandang gabi sa'yo. At syempre pa, sino pa ba yung mga kababayan natin nanonood na hindi natin nabanggit, Attorney Ka, magandang Tita Ami Wiraflor Garcia at Irene Almodovar dyan sa Rizal. Magandang gabi. Mel Aquino. Pahabol, pabate sa mga nakatutok sa atin ngayon. Magandang gabi po kila Clifford Castro, Ray Borile, Mirna de la Cruz, Henry De Lohan, Rome Corpus, Manuel Nakaya ng Bataan, nakatutok, and Anthony Abrenica. Nasaan na kaya si Rome Asuncion? Kasi narinig ko Rome Corpus Tsaka yan, magandang gabi po sa inyo. Si Oredina, nabasa mo na ba yun? Yes. Ayan, magandang gabi sa inyo. At yung iba pang mga nanonood sa atin, yes, magandang gabi po sa inyo. Pwede bang ireklamo ang amo kapag walang hulog sa SSS? Yes, this is a criminal case. This is actually estafa. Lalo na kapag inunahan ka na, kinaltasan ka na. Dos Kumpanyera. Sa tanong, Attorney Cam. Sa tanong na, para sa malakas, question natin, fill in the blanks. Ayan, hindi maaaring tanggalin ng benepisyo ng empleyado kung may, number 1, express policy, number 2, kontratang nasusulat, at number 3, blank. Ito po ay pwedeng company practice o kaya ay nag-ripe na into a demandable right. May nalalo na. Sabi ko sa... Oo, may napili ka na, Panyera. May napili na po ako mula sa Pasay City. Yun po ang sagot niya. Si John Acosta. Congratulations sa iyo. Congratulations. Antabayanan po ang message ni Attorney Cam. Siya po ang magpapadala ng inyong premyo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel. Nakasama po natin sa kabilang side, JM Arroyo. And of course, maraming nag-assist sa atin sa YouTube. Thank you very much. At saka sa Facebook, thank you very much. Nakasama po ninyo mga Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras.